Habang lumalaki si Talia, hindi siya makakaligtas sa mga pangungutya ng kanyang mga kaklase, maging sa ibang mga tao. Mararamdaman niya na tela't baga siya ay naiba. Hindi niya maiiwasan ang mga tanong ng mga tao kung saan tunay nga ba siyang anak ng kanyang ina at tunay nga ba siyang kakambal dahil kakaiba ang kanyang kulay. Maputi ang kanyang ina, maging ang kanyang kakambal. Lumaki siya na tela, punong-puno ng insecurity. Lagi niyang inahambing ang kanyang sarili sa iba niyang mga kaklase. Kung meron umano siyang ama, maaring hindi niya maranasan ang maghirap. Maaring makukuha niya ang lahat ng gusto niya, kagaya lamang ng kanyang mga kaklase. Agad naman siyang pinayuhan ng kanyang ina na hindi siya dapat naiinggit at kung ano man ang meron siya ay dapat ipagpasalamat na lamang niya at maging kontento sa kung anong meron siya dahil yun ay bigay ng Diyos at magpasalamat na lang kung anong meron siya. Subalit hindi kayang gawin yun itong si Talia sapagkat gusto niya talagang maging maputi. Tingin niya ay kulang ang pagmamahal sa kanya ng mga tao. Maging ang kanyang ina ay pakiramdam niya mas paborito nga itong si Tyrone dahil ito ay maputi. Kung ano namang gaspang ng pag-uugali nga nitong si Talia ay ibang-iba naman sa totoong anak nga ni si Roselle na itong si Tyrone, kung saan napakabuting bata. Naawa nga siya sa kanyang ina dahil hindi na nga tustusan ang sarili at lagi namang iniisip ang kapakanan ng kanyang mga anak. Kaya naisip nito na hulug-hulugan ang naturang salamin para maging malinaw ang kanyang paningin. Awang-awa siya sa kanyang ina. Ayaw niya itong mahirapan at nasasaktan siya tuwing nakikita na dalang nagdudusa ang kanyang ina dahil sa kanilang dalawa. Kaya para maibsan ang lungkot ng kanyang ina at ang paghihirap nito ay tutulungan niya ito ng palihim. Sa kabilang banda, bigla namang magyayaya ang doktor na kaibigan nga nitong si Chris, kung saan ito nga ang nagbigay sa kambal nga nitong si Tyrone doon sa kanyang tunay na ama. Natatakot man itong si Chris na dumayo muli sa Baguio dahil alam niyang naroon itong si Roselle at ayaw niyang makita ang kanyang anak. Natatakot din siya na baka bawiin nga ni Roselle ang kanilang anak. Ngunit nakumbinsi din siya ng kanyang best friend na doktor at sinabi nito na matagal ng panahon yun at wala namang alam sa mga nangyayari sa kanyang anak itong si Roselle. Silang dalawa lamang magkakaibigan ang nakakaalam sa katotohanan, kaya sa tingin niya ay ligtas ng gumawi roon. Kaya naman mapipilitan nga itong si Chris. Hindi niya mapipigilan, lalong-lalo na at nahuhumaling nga itong si Bella sa kanyang mga nakikita. Bigla na lamang itong bababa sa kanyang sasakyan dahil sa dami ng bulaklak na kanyang nakita. Ito na nga kaya ang way na mag-cross ang landas nga ni Roselle at nitong si Bella.